Hi guys! Welcome back to my channel. Pauwi po tayo ngayon ng ating bahay. I'll just make a quick update for our interview. Tambay muna tayo dito ng very light para makapag-vlog tayo. Maganda kasi dito mag-ano tipo vlog. Hi! Welcome back to my channel guys. I'm Cherben. So for today, I'd like to share with you ang aking journey to 10-year visa. Wow! Confident! So, kahapon, March 19, nakapag-ano tayo guys, nakapag-success yung ating interview sa ating 10 years visa. Share ko lang sa inyo ang naging flow. Pumunta ako doon ng 8:45 yung aking interview. So dumating ako doon ng 8 pero hindi ko in-expect. Marami palang nakapila dahil marami din palang nag-i-interview. So ang nangyari is talagang on time lang sa aking schedule. And then what happened is, i-accept kayo doon sa pinakauna, yung pinaka-gate. Then bibigyan kayo, pag nakapasok na kayo, bibigyan kayo ng number. Huwag kayong magdala na ng mga cellphone and everything para hindi na hassle. Meron namang lagayan doon pero syempre mo pa deposit. Para iwas hassle, wag ka na magdala. Binigyan ako ng number, my number is number 74. Doon sa kabila ay yung fingerprint mo. Tapos tatanungin ka kung bago ba yung picture na in-upload mo. Sa akin bago naman. So after that, upo ka na naman dahil tatawagan, nakapila na kayo doon sa interviewer. Ito na yung moment of truth. So yun, pagpasok ko sa number 11 yung window. After that, tinanong na ako, good morning sir, how are you? Siya pa nagsabi sa akin. So ang sagot ko na kaagad, confidence talaga agad ay. Good morning ma'am, I'm good, how about you? Ganon ang labanan. So yung unang niyang sa akin can I have your passport? So binigay ko na agad. Yeah, sure. No problem. I prepared this document for you. Ganon ang aurahan. So okay, pinasok ko na yung passport. Medyo OA na medyo OA na yung mga sagot na ganyan. Pero ganun pa lang ginawa ko. So binigay niya yung passport. Pagkabigay ko ng passport, nag-question na agad, is this your first time? Sabi ko, yes, it's my first time. Then, ang next ng question is, what is your work here in Saudi Arabia? Tapos, ang sabi ko, itong naging sagot ko, I work as a planning engineer in Abdulaziz Al Saghir for 6 years. Actually, medyo nagkamali pa ako kasi nasabi ko, 9. Tapos, ko lang, in 6 years and 7 months, so nearly 7 years. And dinagdagan ko pa na I play the important role in the company since I perform this and this. So that's the reason why I need to come back after my vacation. So by that, naka-establish na ako na talagang babalik ako dito sa Saudi Arabia. At ngayon, next question niya is, where you would like to visit specifically daw sa US. Sabi ko na, I want to visit in New York City. I want to see and visit also Statue of Liberty, Times Square, yung dalawa lang. And then sinabi ko kagad na after that I will move to Washington DC for a White House experience. And since I'm an engineer, I will visit also San Francisco Golden Gate Bridge. So doon na, Golden Gate Bridge. Tapos next, nag-type na siya. Then ang sabi niya sa akin na next na question niya is, do you receive how many times you will have your vacation in a year? I only have once a year. Akala niya 2 beses ako may bakasyon sa trabaho. Type na naman siya. Then ang sabi niya pagka last na do you receive your accommodation allowance tsaka yung transportation allowance? Sabi ko naman na yes, I have that accommodation and transportation allowance. Pagkatapos na question, sabi niya kagad na congratulations, your visa is approved and wait for, hindi ko na narinig kung ilang araw yun dahil sa tuwa ako, nagganyan-ganyan na dahil nagganyan-ganyan na ako. Thank you very much ma'am, ganyan-ganyan. Hindi ko na narinig kung ilang araw, basta ang importante, hindi na niya binigay sa akin yung passport, tapos antayin ko na lang kung anong araw. So ngayon, nag-aantay pa tayo ngayon at siguro i-upload natin yung video pagka na-receive na natin yung aking passport. At ito guys, marami akong dinalang mga backup na documents. Nagdala ako ng bank statement, nag-book din ako ng mga hotel for reservations. Meron din yan, legit yan. Tapos yung nag-ticket din ako.
Pero reservation lang yun. And then, ano pa ba? Nagdala din ako ng diploma, birth certificate, dinala ko na rin yun. Kasi baka tatanungin or whatever yung mga kailangan nila. So at least ready ako. Yung profession ko naman ay magkaiba sa sa aking ikama. So yun mga backup documents. Yun lang yung mga for the sake lang na kung kailanganin nila. Meron ako mga dalang documents na ganun. So, yan, passport lang yung tiningnan. Ganyan lang ka, Parang natutuwa pa nga ako kasi parang ang ng US, mas siya sa interview. Pero mas siya sa mga requirements sa interview. Ganun. Hindi tiningnan kung ano yung mga laman ng bangko mo. Hindi, walang ganun. Huwag kayong matakot. Try nyo lang. Ang bayad pala nun ay 703 sa SAR, sa Saudi Riyals. Pero 180 something, 185 ata sa US dollar. So, I guess, dito lang muna tayo at isi-share ko na lang sa inyo once na I have my physical passport na ma-receive ko na yung passport natin. So, I guess that's it for this episode. Mag-episode na rin tayo kung ma-receive na natin yung ating passport. That would be all and God bless. Bye! Nandito po tayo ngayon sa sa park. Yan. O, diba? Yan. Kasi mas maganda yung ganitong oras mag-vlog. Hindi masyadong kailangan ng mga lighting. Aray. Ang ganda ng sunlight, no? At least pag ganito kasi hindi siya agaw eksena na. Ang ganda ng kasi afternoon pa siya. Pauwi tayo ng trabaho, guys. Maaga tayo dahil Ramadan. Ito yung bahay namin.